Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na kasama sa katangian ng taong may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang parating pagpapasalamat niya sa Allah sa anumang bagay na dumating sa kaniyang buhay, anumang biyaya meron siya, anuman ang nakamit niya o tagumpay sa kaniyang pamumuhay, anumang bagay na nagugustuhan niya o maaaring hindi niya nagugustuhan, ito ay pinasasalamatan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nasa kanyang puso ang paniniwala na hindi mangyayari ang mga bagay na yun sa kanyang buhay maliban na lang na ito ay kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siya ay nagpapasalamat sa Allah na ito ay may kaakibat na pagsasabar o pagtitiis sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, merong isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung saan binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may mga iilang gawain ng alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ginawa niya itong mga gawain na ito ay tuloy-tuloy ang pagkamit niya sa gantimpala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala maski na dumating pa sa kanyang kamatayan. Kahit na siya ay nandoon na sa kanyang libingan, ay tuloy-tuloy pa rin niya makakamit ang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may 7 bagay, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o gawain na kung saan ito ay patuloy na magbibigay ng gantimpala sa isang alipin habang siya ay nasa kanyang libingan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ibig sabihin, ito yung 7 gawain ng isang mananampalataya na kapag ginawa niya itong mga gawain na ito, kahit na dumating man sa kanyang kamatayan, o di kaya kahit na siya ay nasa kanyang kubor, sa kanyang libingan, ay tuloy-tuloy pa rin ang paggamit niya sa gantimpala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa man dumating sa kabilang buhay, pero makakamit na niya yung gantimpala na ipagkakalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito hindi mapuputol. Walang pagkaputol sa gantimpala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iba pa yung gantimpala na ipaghanda sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating natin sa kabilang buhay. Unang-una sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ilman, kung sino man ang nakapagturo ng kaalaman sa relihiyong Islam. Sila'y pangunahing mga tao na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sino man anya ang tao na makapag-iwan siya ng kaalaman sa pananampalatayang Islam na maituro niya sa kanyang kapwa at pakikinabangan ng tao na kanyang tinuruan, kahit na siya ay dumating sa kanyang kubur, ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-ani niya sa gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang gantimpala ng pagturo niya ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Ito ang isang pinakamalaking inspirasyon ng isang mga mangangaral sa pananampalatayang Islam katulad ng mga ustad natin, mga imam natin, mga ulama natin, kung kaya't hindi sila nagsasawa sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman sa relihiyong Islam dahil sa inspirasyon na ito. Hindi man sila mayaman pagdating sa material na bagay, pero pagdating sa kaalaman sa pananampalatayang Islam, ito ay kabilang sa investment nila sa kanilang sarili. Kasi wala namang tao na malawak ang kaalaman niya sa Islam at ganun din kalawak ang kanyang kayamanan o kalaki ang kanyang kayamanan. Mostly, yung mga tao na nangangaral sa pananampalatayang Islam, sila pa yung mga tao na kakaunti lang ang kanilang biyaya dito sa mundo at hindi sila naghahangad ng mga material na bagay dahil ang pinakamalaking inspirasyon sa kanilang buhay kung bakit nila ginagawa yun at patuloy sila sa pangangaral sa atin ay dahil sa reward na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala pa sa kabilang buhay, sa kanilang libingan pa lang ay unti-unti nilang mararamdaman yung gantimpala ng kanilang pagtuturo sa pananampalatayang Islam. At hindi lang ito nakafocus sa mga ustad natin, sa mga ulama natin. Kahit ang individual sa atin, kapag ginampanan natin itong hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag meron tayong kakaunting kaalaman sa pananampalatayang Islam at makakayanan natin itong ituturo sa kapwa natin at pakikinabangan niya yung kaalaman na yun,
tiyak na makakamit din natin ang gantimpala na ito na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang ito para sa mga mangangaral, kundi bawat tao, bawat alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag iparating niya ang katuruan ng Islam, ay tuloy-tuloy sa kanya ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit dumating pa sa kanya ang kanyang kamatayan. Ito ang pinakamalaking inspirasyon ng tao kung kaya't dapat natin iparating ang anumang katuruan na natutunan natin sa Islam. Kahit nakarampot na kaalaman sa pananampalatayang Islam, sikapin natin to na may turo natin sa sarili natin, sa pamilya natin, sa kaibigan natin at sa kapwa natin. Sapagkat sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Iparating niyo sabi ng Rasulullah ang mula sa akin kahit na ito ay isang ayah. Ibig sabihin kahit na konting kaalaman, halimbawa yung suratul Fatiha o suratul Ikhlas, kapag alam mo ang kahulugan nito ay nararapat na iparating mo ito sa iyong kapwa. Nararapat na ituro mo ito sa kanila, nagiging obligado sa tao ang anumang kaalaman niya sa pananampalatayang Islam na mai-share niya, maituro niya sa kanyang kapwa. So yan ang unang gawain na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tuloy-tuloy ang gantimpala niya sa isang alipin kahit na siya ay nasa kanyang libingan. Pangalawa, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw ajra nahran, ang pagpadaloy ng ilog upang ito ay pakinabangan ng mga tao. So halimbawa, kapag merong isang sapa o ilog na ito ay matagal nang hindi napapakinabangan ng karamihan, kapag isa ka sa makapag-initiate na buhay natin ng ilog na ito upang ito ay magbigay ng pakinabang sa karamihan, sa mga tao, lalong-lalo na sa mga magsasaka na kailangan nilang tubig, hanggat pinakikinabangan nila yung pag-initiate mo sa tubig na yun o pagpapadaloy mo ng tubig, ay tuloy-tuloy pa rin sa iyo ang reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga magagandang gawain sa pananampalatayang Islam na nakakagawa ka ng sadakatin jariyah. Pangatlo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw hafara bi'ran, ang paghukay ng isang tao sa balon upang ito ay maging kapakipakinabang sa mga tao. So parang katulad din nung kanina na pag ikaw ay nagpadaloy ng tubig sa ilog upang pakinabangan ng karamihan, ay may reward ka sa Allah subhanahu wa ta'ala at tuloy-tuloy ito. Ganon din pag ikaw ay nag-initiate, nag-imbento ng isang balon o isang patubigan upang ito ay pakinabangan ng mga tao, tuloy-tuloy ang reward mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So to be practical, halimbawa, pag merong isang common na dinadaanan ng karamihan at nag-imbento ka na maglalagay ka ng tubig dito para lahat ng mga dumaraan, pag dumating man sa kanilang pagkauhaw ay makainom sila doon sa tubig na yon, isa sa magandang gawain yon. Kaya mapapansin natin mga kapatid sa Middle East, sa bansa ng mga Arabo, pagdating sa mga ganitong gawain ay nauuna sila sa atin. Bakit? Kasi pag sa mga lugar nila, sa mga eskinita nila, may mga free water sila, may mga libreng tubig sila. Naglalagay sila ng libreng pagkain, libreng tubig, dahil dito sa binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahit hindi man tawang makikinabang doon, kahit na ito ay mga nilalang, mga hayop, basta napapakinabangan yon, yung ginawa mo na yon, sa kabutihan, magkakaroon ka pa rin ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pangatlong binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat, sabi ng Rasulullah, aw garasa nakhlan, ang pagtatanim ng puno ng datilis. Pag nagtanim ka ng puno ng datilis o anumang klase ng puno, maski ito ay puno ng niyog, upang ito ay magbigay ng pakinabang sa karamihan, sa mga tao o sa mga ibon, sa mga hayop, ay may gantimpala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na kaya yung, alam niyo sa mga matatanda, kaya yung mga matatanda, mahilig sila magtanim ng mga puno. Maraming, siguro makaka-relate tayo dito kasi yung mga ninuno natin, kung kaya't malawak ang kanilang lupain at ang kanilang mga pananim, kasi ang purpose nila doon, kahit hindi man nila maabutan yung pananim nila, ang niyat nila doon para sa kanilang mga susunod na henerasyon. Yun yung isa sa magandang kaugalian ng mga ninuno natin. Nagtatanim sila ng maraming pananim para ito ay pakinabangan ng kanilang mga susunod na henerasyon. Mabuting gawain yun kasi kahit na dumating man sa punto na nandun ka na sa kubur mo, sa libingan mo, hanggat pinakikinabangan nila yung puno na yon,
yung tinanim mo na yun, nakikinabang man doon yung mga ibon, mga tao, nakikinabang sila sa lilim niya, sa silong niya, nakikinabang sila sa bunga niya, ay patuloy pa rin sa tao ang pag-ani niya sa gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit na siya ay nandoon na sa kanyang libingan. Hindi napuputol ang reward niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang yan sa mabuting gawain ng isang tao na tuloy-tuloy sa kanya ang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, mga kapatid, aubana masjidan. Ang sinumang tao na makapagpatayo siya ng masjid. Kasi sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung sino man anya ang makapagpatayo ng masjid, patatayuan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa gantimpala ng tao na makapagpatayo siya ng masjid. O di kaya kabilang siya sa mga tao na nag-initiate para may tayo yung masjid na yun. O di kaya yung madrasa na yun na kung saan doon dinadakila si Allah subhanahu wa ta'ala at pinag-aaralan ang pananampalatayang Islam. So dapat na magkaroon ng inspirasyon ng isang community o grupo ng mga tao na sila ay nagtutulong-tulungan para sa ikakaunlad ng kanilang masjid o kanilang madrasa na lahat ng contribution na naitulong mo doon, maski ito ay sa pamamagitan ng magandang hangarin o kaisipan o lalo na pag financially, alalahanin mo kapatid, meron kang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala habang may nagsasala doon sa masjid na yon o di kaya may nag-aaral doon sa madrasa na yon, ay tuloy-tuloy ang gantimpala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay walang pagpuputol. So kabilang yun sa binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pang-ani, mga kapatid, aw warafa mushafan. Ang sinumang tao na makapagpamana ng mushaf. Ibig sabihin ng mushaf, ito yung literal na Quran. Ito yung teksto ng Quran. Kasi pag sinasabi nating Quran, ibig sabihin, yung mismong salita ng Allah. Yan ang kaibahan, mga kapatid. Ang tawag nito ay mushaf. Kapag nasa text, nasa papel na siya, ang tawag nito ay mushaf. Pero kapag ang pinag-uusapan, yung salitang Arabic, which is yun yung salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun yung tinatawag natin na Quran. Kaya sino mang tao na makapagpamana siya ng mushaf sa kanyang mga anak, sa kanyang mga henerasyon, tunay na walang pagkaputol sa kanyang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit na dumating sa kanya ang kanyang kamatayan. At bilang panghuli, mga kapatid, na tuloy-tuloy ang paggamit niya sa gantimpala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Ang sinumang tao o magulang na makapag-iwan siya ng mabuting anak na ito ay magdudua para sa kanya kapag dumating na sa kanya ang kanyang kamatayan. Isa ito sa investment o negosyo ng bawat isa sa atin o lalong-lalo na sa mga magulang na meron silang anak na may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit na dumating sa kanya ang kanyang kamatayan at magdudua, magtataas ng kanyang kamay, magdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala ang anak niya upang patawarin ang kasalanan ng kanyang magulang, tunay na makakarating sa kanyang magulang ang pagdudua ng kanyang anak. Kaya dapat natin alalahanin, mga kapatid, sa mga magulang, dapat natin tanungin sa sarili natin kung anong klase ng anak ang iiwan natin dito sa mundo balang araw. Malaking questionable ito sa atin. Tanungin natin ang sarili natin kung ano yung klase ng anak natin na iiwan natin dito sa mundo. Huwag nating hayaan na yung anak na iiwan natin dito sa mundo ay hindi kanya matutulungan sa iyong kamatayan. Marapat na siguraduhin mo na kung mawala ka man dito sa mundo, kahit na nasa libingan ka na, yung mabuting anak mo ay patuloy siya sa pagdudua sa iyo upang patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kasalanan. At paano mangyari yun? Mangyayari lamang yun kapag ang isang magulang ay tinarbiyan niya, ginabayan niya ang kanyang anak, ipinamulat niya ang katuruan ng pananampalatayang Islam. Hindi siya nagsawa sa pagtuturo sa kanyang anak. Kasi alalahanin natin, mga magulang, dalawa lang ang mangyari o pwedeng mangyari sa isang magulang. It's either yung anak niya na naiwan niya ay makakatulong sa kanya o di kaya'y
maging dahilan pa sa karagdagan ng parusa sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil yung anak niya na iniwan niya ay hindi mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang nakakalungkot. Sa halip na makakatulong sa iyo yung anak mo na pagdudua ka niya dahil sa pinagdaraanan mo yung parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa libingan, dahil sa mga kasalanan mo, ay madagdagan pa ng ginagawa ng anak mo dito sa mundo dahil sa hindi mo sila ginabayan sa pananampalatayang Islam. And always remember, yung gawain na yan ay responsibilidad ng magulang na maturuan niya ang kanyang anak sa reliyong Islam. Magabayan niya ang kanyang anak. Kasi pagdating ng iyong kamatayan, the more na magdudua yung anak mo para sa kapatawaran mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ito at nakaka-relax yung magulang sa kanyang kubur hanggat gumagawa ng kabutihan at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang anak. So isa ito sa mabuting gawain ng isang tao o isang magulang na siguraduhin mo na alam mo rin naman na balang araw ay tumatanda ka na rin at balang araw ay mawawala ka rin dito sa mundo. Make sure na yung iiwan mo na anak dito sa mundo ay isang mabuting anak na pagkikinabanga mo kahit sa araw ng paghukom. So kung mapapansin natin mga kapatid, doon sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na binanggit niya na may tatlong gawain ang anak ni Adan na hindi napuputol sa isang tao. Yung unang-una doon, yung sadaqatin jariyah. Yung pangalawa, ilmun yantafi'u bihi. Yung pangatlo, waladun salih yad'ula. Itong dalawang hadis na ito at yung binanggit natin, wala itong pagkakaiba at walang contradiction sa kanila. Kasi unang-una, yung pagpadaloy ng ilog, paghukay ng balon, pagtanim ng puno at pagpapatayo ng masjid, ito ay kinakategorize natin bilang sadaqatin jariyah. Doon sa binanggit sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, walang pagkakaiba itong hadis na ito. Itong apat na ito, tandaan natin, ito ay nahuhulog sa sadaqatin jariyah. Pangalawa, yung kaalaman na maiwan ng isang tao na ito ay maging kapakipakinabang sa mga tao. Yun yung pangalawa, man alama ilman. At pangatlo, doon sa binanggit ng Rasulullah na sino mang nakapag-iwan ng mabuting anak na magdudua sa kanya, ito yung kinakategorize natin yung isang magulang na makapagpamana siya ng mushaf sa kanyang mga anak, sa kanyang mga ninuno, o di kaya makapag-iwan siya ng anak na mabuti, nahihingi siya ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang mga magulang. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga tao na pitong gawain na ito, na kung meron silang pagkakataon na gagawin nila ito sa kanilang sarili bilang paghahangad nila sa gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na yung paghahangad nila sa gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng kanilang kamatayan, ay hindi nila palalampasin itong mga gawain na ito. Kasi alam din naman natin mga kapatid na lahat natin dito, ang patutunguhan din natin ay kamatayan. Walang sino mang makapagsabi sa atin na hindi ako mamamatay, hindi ako tatanda. Kasi kung hindi ka man mamatay dahil sa sakit, maaaring ang ikakamatay mo ay dahil sa katandaan. Kaya dapat sa iyo, kapag may edad na tayo, isip-isipin na natin yung buhay natin dito sa mundo. Wag na tayo masyadong makampante na nasa edad na tayo, pero panay makamundong bagay, panay kayamanan, panay kasikatan ng hinahangad natin. Dapat matuto tayo makontento sa anumang meron tayo. Kasi may edad na tayo eh. Lahat natin ang patutunguhan natin kamatayan. At walang magbibigay ng pakinabang sa atin kapag dumating tayo sa kubur natin maliban lang sa mga mabubuting gawain natin dito sa mundo. So ang mensahe dito mga kapatid mula sa aking sarili patungo sa inyo, natural naman sa atin na tayo ay magmahal sa mundo. Pero kung alam din natin na nasa edad na tayo, wag na natin aksayin ang buhay natin na hindi na tayo napupuno sa makamundong bagay. Ibig sabihin, yung nalalabing buhay natin dito sa mundo, what if kung ito ay gagastusin mo sa pagsamba sa Allah at pagbabalik loob sa Kanya? Kasi alam mo rin naman, nasa edad na tayo eh. Sabi ng Rasulullah, ang karamihan sa aking mga ang kanilang magiging edad ay sa pagitan ng 60 at saka 70. Di ba malino yung hadis na yun? Kaya papansinin natin sa panahon natin ngayon, wala na masyadong umaabot ng 100 years. Wala na masyadong umabot ng 100. Kadalasan, meron pa nga hindi na umaabot ng pagkabinata. May mga sanggol na kakalabas lang nila dito sa mundo, kagaran silang namatay.
Mensahe lang yun sa atin na yung kamatayan ay walang pinipili. Sanggol man yan, binatilyo man yan, tatay man yan, lolo man yan, walang pinipili ang kamatayan. Kaya't marapat sa atin mga kapatid, na pagmuni-munian natin ang nalalabing buhay natin dito sa mundo. Kasi sinasabi pa ng mga ulama natin, isa sa pinakamabigat na itatanong sa isang tao kung papaano niya ginastos ang nalalabing buhay niya dito sa mundo. Pangunahing itatanong sa isang tao kung papaano niya gagastusin ang natitirang buhay niya dito sa mundo. No matter kung ano yung mga kasalanan na ginawa mo, pero at the end of the day, hindi ka pumayag na darating sa'yo si Malakul Maut na hindi ka makapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka makagawa ng mga kabutihan at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala kung dumating man yung araw na yon, ay mapabilang tayo sa mga tao na nagiging sapat lang sa kanilang puso si Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sapat lang sa kanilang puso si Allah subhanahu wa ta'ala at nagpapasalamat sila kay Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang biyaya na pinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Amin. Barakallahu liwalakum walisairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.